nagiging cancer ba yung testis na hindi bumaba eventually kapag hindi na operahan? Tanong to ng ilan sa mga natin, ng mga followers natin na mukhang merong ganitong kondisyon. Adult na sila, adults. So, kapag hindi ba inoperahan yung undescended testis, parang ang magta-transform ba siya into testicular cancer? Sagutin natin, ha? Okay. Tandaan niyo muna ito. Gusto lang pakita sa inyo, yung normal descent ng testis, pag nasa sinapupunan tayo ng mga magulang natin, at nag-transform ka na, nabuo ka ng maging lalaki, at yung gonads mo ay testis, isisimula yung testis sa intra-abdominal na part. Tapos ito yung path ng descent niya, bababa siya all the way doon sa scrotum. So kung nasan yung normal na posisyon ng testis sa scrotum. Pag undescended testis, anywhere doon sa path na yun, pwede siyang tumigil. So mula doon sa loob, intra-abdominal, hindi siya bumaba, pinanganak ka, isa lang itlog mo, wala kang nakakapang itlog, baka nandun siya sa loob, sa may tiyan. Pwede sa internal ring, ito yung parang butas ng labasan koneksyon ng loob ng abdomen papunta dun sa may bandang singit. Canalicula, katabi lang nun, external ring. Ito na mismo yung, kung parang tube kasi yung ring. Ito yung internal ring yung nasa loob, external ring yung palabas dun sa may bandang singit. Superficial inguinal pouch, bandang singit. Ectopic kapag nandito, wala sa path of descent, ito yung normal. Okay? So, yan yung undescended testis. Kapag meron kang isang testis na hindi nawala sa tamang posisyon, yan yun. Undescended testis yun. Okay? So, sagutin na natin. Magiging cancer ba yan kapag hindi mo pinaoperahan? Ba, may isa kang itlog. Nagkaanak ka na naman. Tapos yung isa, niisip mo kung pa-operahan mo, hindi. Sabi ng American Urological Association, oo, magiging cancer. Pero, the good news is, mababa lang yung prevalence niya. 49 in 100,000 males na merong undescended testis to 12 in 1,075, 1%. So, 0.05% to 1% ang prevalence rate ng pagkakaroon ng cancer, malignant transformation ng undescended testis sa mga kalalakihan. Okay? So, magiging cancer ba? Yung tamang sagot, oo. Pero, pwedeng mababa lang yung rate na maging cancer siya. Okay? Kaya ang recommendation ng American Urological Association, kapag post-pubertal na ang patient, ang recommended procedure is tanggalin mo na yung prostate. Tanggalin mo na yung testis or cectomy. Given that meron kang isang normal contralateral na testis. Meron kang isang normal. Kasi pwedeng mabuhay ang lalaki na isa lang ang itlog. Pwede kang makapag-reproduce na isa lang ang itlog. Pwede kang makapag-produce ng testosterone na isa lang ang normal functioning na testicle. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong kung nagiging cancer ba ang undescended testis. Parang pangit pakinggan na oo, pero on the brighter side, mababa lang yung rate na nagiging cancer. Pero kung meron kayong pangamba, the best way is to consult it with your own doctor and have it examined para malaman mo kung ano yung eksaktong kondisyon mo. Okay? Medyo may complexities pa yan kung gaano kataas, yung saan siya na-stuck, kung isang side lang ba, kung parehong side lang ba, depende rin sa goal mo. Gusto mo pa bang magkaanak? May risk ba na hindi ka magkaanak kapag pinatanggal? Yun lang ba yung functioning mong testis? So, maraming factors ang kino-consider. Right? If you have any questions, you can post them here in the comment section, or you can message me here or any other platform that I'm in, or email. Okay? Ako po si Doc Drew, urologist. Thanks for watching.